Talyer sa Binangonan Rizal, pagawaan pala ng peke plaka. Nagbubura din ng numero ng makina. Pero kahit kublina, silip pa rin namin. Walang habas na mga pagpatay at karumal-dumal na mga krimen. Tila walang preno ang serye ng mga insidenteng tulad ito kung saan ilang kriminal ang nakakaalpas mula sa kamay ng batas. Ilan daw kasi sa kanila gumagamit ng peking plaka o plate number ng mga sasakyan. Karamihan sa mga kriminal o yung may mga criminal intent, ang ginagamit nila sa mga sasakyan na pag ginamit nila sa krimen ay mga fake plates. Katulad ngayon, may mga CCTVs, meron silang ginawang krimen at naplakahan sila. Yung plate na nakakabit dun is, pag fake plates yun, it will mislead the investigation. Hindi sila basta-basta ma-identify. Ang masaklap pa, aberya ang dulot nito sa mga totoong may-ari ng mga pineking plaka. Sa huling tala ng Highway Patrol Group o HPG, umabot ng libo-libo ang bilang ng mga nahuling gumagamit at gumagawa ng mga peking plaka. Ingat na maingat yung mga yan. At saka marurunong yung mga yan. They're part of a syndicate involving crimes, involving the use of motor vehicles. Kabilang sa datos na ito ang mga tinatawag na tampered, altered at mga kambal plaka na umano'y talamak din daw. Tulad na lang ng dalawang taxi na nakuna ng litrato ng isa nating News Cooper. Natunto namin sa gagalangin tundo ang totoong may-ari ng plaka. Maging siya ay nagulat at di makapaniwala. Ang person na po nagulat po ako. Kasi alam ko po talaga, wala pong ini-issue double plate, kundi one registered plate for every one unit. Paglilinaw pa niya, wala raw siyang kinalaman sa pagkakambal ng naturang plaka. Ang nangyari po talaga yan, nasa may kami, hinarangan ko talaga. Talagang binalagbag ko yung sasakyan ko para hindi siya makatawid. Hindi ako baba sa kaya, nakabintana ako. Binawag ko yung portion, naka-impound na po siya. Nakapag-file na rin po kami ng kaso. Kunwari nag-apply ako ng franchise. Medyo matagal yung kanilang proseso. So ang ginagawa ng iba, mayroon mga lumalapit sa kanila na finifix nila lahat. Kompleto na yung papel, may kasamang plate na. So hindi unknown to them yung mga nag-a-apply na yun. Kung minsan, binibigyan sila ng mga fake plates na mayroon ng kapareho, existing na. Ganito rin daw ang nangyari sa sasakyang inupahan ng dating Chief Justice Renato Corona nung kanyang impeachment trial. Ang bulletproof na sasakyan, hindi pala peke-proof. May kapareho kasing itong plaka na nakarehistro naman sa Cebu. May nag-file ng complaint kasi sa amin, na yung plate number na nakakabit doon, nakita niya na plate number ng kanyang sasakyan. That was declared as a fake plate by the LTO. Dahil sa patuloy na pagdami ng ganito mga insidente, sunod-sunod na operasyon daw ang inilunsad laban sa mga pagawaan ng peking plaka. Pero sa isang bayan sa Binangonan sa lalawigan ng Rizal, isang impormasyon ang nakarating sa sumbukan ng bayan. Sa lugar daw na yun ay may nakakubliring pagawaan. Sa may Binangonan, sa may barangay Darangan, meron din gumagawa ng plaka na pangalan niya, Ate Bel. Pinagmamalaki pa nga nila sa tagal na nilang ginagawa. Yun, maraming beses na sila nahuhuli pero nakakalabas din. Kasi marami daw silang mga backer. At dahil sa tagal, kahit anong uri raw ng sasakyan, ay kaya nilang gawa ng plaka. Ginagawa nila din mga plaka ng motor, plaka ng mga truck, ng mga jeep, mga kotse. Basta yung mga sasakyan na gumagamit ng mga plaka, kayang-kaya nilang gawin yun. Kinabukasan, sinubukan naming puntahan ang sinasabing lugar ni Mando. Ang target location, isang talyer sa barangay Darangan. Mga sirang sasakyan nga lang ba ang ginagawa rito? Sa pagpasok namin agad niyang nakausap si Aling Belen Ison, ang itinuturong may-ari ng talyer. Aba, present agad ang ating bida. Sa paunang pag-uusap, napagalaman naming totoo nga ang reklamo. Noong unang punta ko dun, siningil niya ako na 600 ang isang plaka. Ang sabi ni Ate Bel, pag nagpagawa ko sa kanya na plaka, pinakamadali na yung 2 araw, 2 to 3 days. Paandar, ang bilis, express ang serbisyo. Yung plakang kinuha ko sa kanya, kung titignan mo siya ng malayuan, hindi mo pagkakamalan na peke. Lalo na pag nakakabit na sa motor yun, hindi mo siya pagkakamalan ng peke. At garantisadong huli proof pa. Ha? Naman!
Sa listahang ito na isinulat mismo ni Belen, nakatala ang kanilang other services. Papalitan ng engine at chassis number, pintura ng plaka at sticker. Naloko na! Complete package pala ang pambenta nila. Ito na ang nagsilbing green light para humarurot kami papunta sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Pinabalik nila sa talyer ang asset para mas makumpirma ang sinasabing pamimeke. May mga personalities ang binabanggit sa'yo na pwedeng umano sa kanya, kumalong dyan sa illegal niya. Pagdating sa binangunan yung mga pulis daw doon, wala raw problema, mga kumpare daw niya yun. May possibility ba na doon nila ginagawa yung mga illegal plate number niya, yung mga peke? Sa Taldero po kasi mayroon ako mga nakita na pwedeng doon niya gawin kasi may mga makina po siya doon na pwedeng pangbulma. Sa pagkakataong ito, 3 plaka ang ipinagawa ng asset para sa motor. Magpapagawa uli ako ng sa pamplaka. Nagulat ako, biglang nagtaas ang presyo niya. Naging 800 na ang isa. Siguro sa tingin niya parang maramihan din akong kukuha. Makalipas ang ilang araw, tapos na raw at pwede nang makuha ang plaka. Aba, consistent sa bilis. Kaya naman mabilis ding ikinasa ng CIDG ang isang entrapment operation. Kaya ito, maaari ginagamit talaga. Nagpapagawa dyan yung mga ng riding in tandem. Ng subject natin, yung alpha, pag may miss call yun. Pag miss call nun, go na tayo. Pagdating sa lugar, agad na pumesto ang mga operatiba. Kaunting kamustahan at usapan. Ilang sandali pa'y naganap na rin ang palitan. Kaya umariba na ang mga alagad ng batas. Sa isang iglap, huli ang may-ari ng talyer at di umano'y gumagawa ng mga peking plaka. Pulis po kami. May mga ID kami. Tayo po kayo. Si Belen, mabilis pa sa alas 4 na itago ang plaka ng aming pakay. Okay, tayo lang po kayo dyan. Tayo po kayo. Pero hindi umubra ang kanyang estilo at buladas. Saan po kayo nagpapagawang plaka na eh? Pinapintahan nga lang po sa... Sige po, hindi po makagalawin. Lagyan nyo lang po yan. May pera po. O sige po, hawakan mo na kami. Huwag nyo hawakan yan ha. Yung binayad, kasi yung binayad. Asa yung binayad? Wala po. Wala po binabayad sa akin. Pinapintahan lang po. Hawakan nyo mo lang yan. Ito po, hawakan natin. Hindi po natin gagalawin ha. Ayan po ha. Wala po ibinabayad sa akin. Wala po talagang binibigay po sa akin pera dyan. Pinapintahan lang po yung kapila. Dahil bisitado na, wala nang nasabi pa ang ginang. Na-arrest po namin kayo sa violation ng pagpopossess, manufacture ng illegal plate. Sa tanggapan ng CIDG, idiniretso si Belen. Sinubukan namin siyang hinga ng payag pero nananatiling tikong ang kanyang bibig. Ang pagkahuli ni Belen, good news raw para sa mga operatiba. Malaking bagay ito lalo-lalo na sa mga sasakyan na kinakambal ng mga sindikato na to. Maaari yung plate number na ginagamit nila magamit sa ibang kalokohan. Pero para sa mga nahuling suspect, bad news naman ito. Kakasuhan natin siya sa Republic Act 4136, yung anti-traffic code natin. And then yung PD 1730, sa possession niya nakuha yung illegal plate kasi bawal yung mag-distribute or mag-possession ng mga illegal plate numbers. Tandaan mga kapuso, ang mga iligal at masamang gawa, matakasan nyo man sa umpisa, ay siguradong hindi nyo kayang takbuhan habang buhay. Dahil pagdating ng tamang panahon, sisigiling kayo at pagbabayaran nyo pa rin ang ito. Hanggat may namalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon. Kaya makipagtulungan kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manloloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito ang investigador.